Yo, what's up mga bossing? Magandang araw ulit sa inyo at syempre meron ulit tayong project dito sa ating shop. Meron tayong Strada mga bossing. Ang issue ng ating kliyente, mahina pagtanghali. So may mga ginagawa tayo sa ating Strada mga bossing, lalong-lalo na kung hindi pa napapalitan yung ating condenser, no. May ino-offer tayo sa ganito at kahit naman mga bossing, kahit na napalitan na ng condenser, kung gusto nyo mag-improve na mas maganda ang lamig, may ginagawa tayo rito. Okay, pakita lang natin sa inyo yung ating condenser. O, kaya hindi siya magkaroon ng magandang lamig pagtanghali mga bossing. Ilawan natin. Okay, isa yan sa nagiging problema niya. Bukod sa luma na, yupi-yupi na, parang hindi na makatagos yung hangin. Ang problema nito mga bossing, pag laging ganyan, sabi ng may-ari kasi napalitan na ng compressor to eh. Tama ba to? Napalitan? Okay, napalitan na ng compressor. Ang problema, pwede niya sirain ulit yung compressor na to pag hindi natin mawawala yung high pressure mga bossing. So may gagawin tayo rito. Ang ating condenser, kino-convert na namin yan namang pang latest nating mga Montero. Pangalawa, nilalagyan din natin ng pan yan mga bossing. Meron yan dapat na nakalagay talaga dito pero hindi nilagyan ni Kasa o nang gumawa yan. Yung Montero lang na Gen 2 ang meron. Pero pasok na pasok po yun dyan. Yan ang bracket nung pang Gen 2. So lalagyan natin ng pan yan, tapos i-convert natin na mas malaking condenser. Yun ang mga ginagawa natin mga bossing pagka gusto natin magpalamig na mas maganda rito sa Strada natin na lumang modelo, no. Pero sasabay natin pati compressor, tatanggalin, evaporator, change oil, check upin, lahat yan mga bossing. Tapos yun nga, yung sinasabi ko, papalitan natin ng condenser, lalagyan natin ng pan. Okay, so mamaya panoorin nyo kung ano yung mga gagawin namin dito sa ating Strada. Mga bossing, share lang din namin sa inyo, no. May mga kung halimbawa ang pagkakataon na nagpapalit kayo ng compressor, unang titingnan natin kung bakit nagkaroon ng trouble ang compressor. Okay? So minsan po kasi ang nangyayari kasi kagaya nito, nagpalit ng compressor, hindi naman nag-consider ng problema kung bakit siya nasira, no? O hindi nag-analyze kung bakit nasira si compressor. Mga bossing, mayroon pong dahilan lahat ang kada pyesa kung bakit siya bibigay. Kung halimbawa ang compressor nagkaroon ng loss power o kaya naman ay umingay, anong dahilan? Hindi po bibigay ang isang compressor o hindi bibigay ang isang pyesa na walang dahilan. Trabaho ni compressor, magpump na magpump. Ngayon, halimbawa bakit siya nagkaroon ng trouble, baka nahirapan siyang magpump. Kung nahihirapan siya mag-pump, sino may dahilan? Okay, ang nangyari, nagpalit ka ng condenser, ng compressor, hindi ka kahit sabihin mo nag-flashing ka mga bossing, kahit nag-flashing ka kung ganito ang kondisyon ng iyong condenser, negative po yan, hindi uobra. Magkakaroon to, lilikha to ng mataas na temperatura sa katawan niya. Kahit na sabihin mong nabomba ko naman eh. Ang problema, yung mga yupi-yupi na yan, hindi makakatagos yung hangin ng ating clutch pan. Ito na matindi. Pag naka-idle lang isang sasakyan, kung ano yung ikot ng ating clutch pan, yun lang yung hangin niya. Pag naka-revolution ka, saka lang lalakas yung clutch pan. Wala pang backup na pan, mga bossing. So anong mangyayari? Lalong iinit. Kaya yung compressor, sana nga lang hindi tayo. Kasi mga bossing, kanina napasingaw na kasi nung ating kasama. Late tayo nakalabas. Naligo tayo eh. Maaga kasi dumating to eh. So 300 daw ang high side, tapos mga nasa 45 to 50 ang low side. So sa 300, alas 7 pa lang mga bossing, gano'n na siya kataas. Lalo na pagkatanghali yan. Eto na, sana hindi tayo na late doon sa ating compressor. Kasi hindi ko natanong kay attorney kung kailan to pinalitan. Kung may isang taon na, may ilang buwan na. So hindi natin naitanong kanina, no. Hindi ko rin nakuha na eksaktong reading, kaya hindi tayo makakapagkuha nung before and after dito. Pero sigurado ako mga bossing na ang dahilan ng kanyang paghina ng lamig sa tanghali ay ito. Okay? Pero yun nga, yung sinasabi namin na pagka nagpalit o nasira ang isang compressor, siguraduhin nating mahanap natin yung naging problema niya kung bakit siya nasira. Kasi kung hindi, masisira po ulit yung compressor niya. So sana hindi tayo malate, no? Okay, yun lang naman ang gusto naming i-advise, no? Pag may mga pyesa na bumigay, lalong-lalo na ang high side, unang nagiging problema niyan, itong mga discharge hose natin. Ayan, kagaya nito, hindi na to original. So nakapag-convert na ng hose dahil ang nangyayari dyan, laging sumisingaw. Kasi nga mainit yung parte na yan bago pumasok kay condenser. Kaya siya yung mga bumibigay at pangapalatandaan mga bossing na may high pressure ang isang aircon, no?
Okay, ayun lang at mamaya malalaman natin yung high side saka low side nito mamaya. Pero aasa tayo mamaya na makakuha tayo ng eksaktong reading at syempre yung ganda ng lamig. Okay mga bossing, may napansin lang yung ating technician, no? Yung cover ng ating valve dun sa ating plastic, wala na yung ibabaw. So mamaya titingnan natin kasi baka mamaya ang maging tema naman nito pag lumamig, yung valve na yun, no? May mga tubig-tubig pa ngayon doon, baka tumulo naman. So wala na yung takip, so papalagyan na lang siguro natin yan ng ng gum or aero tape. Bahala na. Kasi kulang na siya ng plastic doon sa ibabaw eh. Medyo mahirap po kasing ikabit yun mga bossing. Kaya pag medyo ayaw nang mahirapan ng technician, hindi na naisosoli, no? Pero ayusin na lang natin mamaya. Okay? Mga bossing, ito yung evaporator ni attorney, no? Orig naman yung evaporator niya. Yun nga lang, hindi man nalagyan ng tamang foam. So pinapaikutan na lang natin ng foam, no? So na-flushing na rin to. Naligtis na ba to? Okay, very good na daw to mga bossing. So papasolid na lang natin to. Mga boss, eto na yung condenser na ikakabit natin, no? Tingnan nyo kung gaano kalaki yung condenser na ikakabit natin sa yung kanyang nakakabit. Okay, bakit ganyan na ikakabit namin mga bossing? Nakita natin yung ating Montero. Okay na yan? Tol, okay na. Nakita natin yung Montero mga bossing. Same sila ng compressor. Pero bakit ganyan kalaki yung condenser? Okay? So, ganyan na kalaki yung condenser. Meron pa silang pan. At ito pa nakakatuwa. Ilalagay natin pan sa kanya. Syempre, urig ng Starex. Okay, hindi na natin kinuha yung urig ng ating Montero kasi medyo mas mahal yung kumpara dito sa Starex natin, no? Pero ang maganda rito, mas high speed to kumpara dun sa nakakabit na pang Montero mga boss. Oh. Okay, so yan na yun mga bossing. So high speed na pan plus ganong kalaking condenser. Kita nyo kung gano'ng kalayo diferensya, oh. Tangkad saka yung lapad mga bossing mas malaki. Mamaya tingnan natin kung ano magiging reading. 300 ang high side nito. So tingnan natin yung high side niya mamaya pag naikabit na natin yung mga yan. Very good. Mga bossing, eto na. Nakakabit na yung ating condenser. Okay, mga boss, kasya naman talaga yan. Same, nung inuupuan ng ating original na condenser, ang maganda lang, mas mahaba siya sa baba. Ayun mga bossing, sagad siya hanggang baba. O kaya mas malaki yung ating condenser ngayon, no? Yun lang, ito lang mga bossing. Yung pinakang discharge yan, mas lumapit yan dito sa chassis natin dito sa kabila. Kaya ang mangyayari, magbabago ng discharge, no? So may konting conversion dyan para bumalik doon sa dating position niya. Pero walang problema doon, kayang-kaya natin yan. Yun na lang, tapos discharge, pagkabit nun, ligtas na tayo, tsaka load tayo ng freon. Mga boss, eto na yung ating ginagawa. Naglo-load na tayo ng freon, okay? Yung pan natin nakakabit na. Okay, may bracket naman dyan sa original. Meron din sa baba. At ang pinakamaganda nito mga bossing, ang totoo niyan, may nakaabang na yan na kuryente na sakit. Ito, kita ba mga boss? Tingnan natin ilaw. Yan. Okay, may sakit talaga yan para talaga sa pan, hindi lang nilagyan. Tapos may bakante yan mga bossing. Ito na yung sa ating relay. Itong bakante na to para sa pan talaga yan. Bunutin natin. Baka ma-encounter nyo lang. Yan. Okay. Ayan yung pan, tumigil, oh. Ngayon, babalik natin itong ating relay. Okay, gumana yung pan. So, wala kayong wiring na ilalabas. Lalagyan nyo lang ng relay. Ikakabit nyo lang yung socket. Okay na. Gagana na yan, mga boss. Okay, ito na. 200 ang ating high side. 21 ang ating low side.
Kanina 300 to. Sana nakuha natin ng magandang ano kanina, kaso yun nga, late ako kanina mga bossing. Sila kasi ang kumuha na reading. Tapos tingnan natin yung lamig mga bossing, kung hanggang saan yung makaabot na lamig. Pero dito pa lang sa pinapakita niya na reading, aba, panalo na to. Tingnan natin sa loob. Okay, tingin tayo ng lamig sa loob mga bossing. Wala pang ano to, wala pang 5 minuto to na naka-start, no? Wala pang hindi pa rin totally puno yung ating freon. Wow, grabe talaga. Ramdam ko agad pagpasok mga bossing. Ramdam ko agad ang lamig. Eto na mga boss, oh. Tingnan nyo kung gaano kabilis mag-response ang lamig. Okay, so malapit na mag-5 yung ating thermometer na gamit. Wala pa tong 5 minuto mga bossing. Hindi pa nag-automatic na. Hindi pa nakakapag-circulate na maganda yung refrigerant natin, no? Nandun pa lang lahat yan kay condenser, papunta pa lang ng evaporator, babalik pa lang ng compressor yan. Paikot-ikot lang naman yung ating refrigerant saka yung ating oil, no? Kaya lalo na to pag nakapag-circulate na ng tama. Pero dito pa lang sa pinapakita niya mga bossing, oh. Grabe na yung lamig na pinapakita niya. Ayun pa na yung automatic. Taas natin ng number 3. Sigurado maninibago si attorney rito sa kanyang aircon na to. Mga boss, effective na to. Napatunayan na natin hindi lang ilang estrada ang ginawa natin na effective. Isa pa nga, mas maganda pa mga bossing pero hindi muna natin gagalawin. Kasi ako naman hanggat hindi naman nakaka-apekto doon sa ating aircon, hindi natin ginagalaw. Alin? Yung heater natin mga bossing. Okay? So yung isa pang ginawa namin, yung talagang napakaselan din naman ng ating kliyente na yun, no? Gusto niya talaga napakalamig dahil meron siyang bagong Innova, para may Gen 3 siya na Montero. Pero yung estrada niya nakasetup kasi yung mga bossing, napakaganda ng estrada niya. Yun talagang gusto niyang gamitin. Gusto niyang magkasing lamig nung Innova at saka nung Montero niya. Kaya nung inoper natin yung ganong setup, sabi niya, mas malamig pa sa Innova ko, mas malamig pa doon sa Montero nung kapatid niya na Gen 2. Panalo, kahit tanghali daw talaga umaangal yung pasahero niya. Ganong kalamig mga bossing. Ito hindi ko naman pinagyayabang sa inyo kasi wala kayo rito sa aking harapan, wala kayo dito sa loob ng sasakyan, pero ang magpapatunay mga bossing, naka number 3 ako, ang magpapatunay sa atin yung thermometer kung hindi sinungaling yan, no? Pero palagay ko naman lagi namin gamit yan, naaasahan namin yan na pagka kami nakakuha ng mas mababa sa 10 degrees Celsius, panalo na yung lamig para sa amin, no? Pero kung bababa pa ng 5, 3, 0, lalo nang mas ganong kalamig yan. Pero ito, hindi ko muna tatanggalin, kagaya ng sinasabi ko. Hindi ko muna tatanggalin yung heater kung hindi naman makakagulo. Pero minsan kasi mga bossing, talagang ramdam nyo yung heater dito. Kasi bakit po? Kahit hindi naman gamitin yung heater, yung circulate ng tubig na galing kay makina, umiikot yan dito kay heater. So sa madalit sabi, kung ano yung init nung nandun sa labas, yun din yung magiging init niyan. Ang trabaho lang nitong ventilation na to mga bossing ay magbigay. Pag inangat mo yan hanggang dito sa mas lalo na pag pinula mo, yung kada angat niyan, magbubukas yung vent, yung malamig dadaan sa heat, sa mainit. So kaya magbabago ang lamig. Hindi po ito thermostat nila na siya yung magseset nung automatic, hindi yan. Ito, gagamitin mo siya kung ikaw ay nalalamigan. Bibigyan mo siya ng, i-blend mo yung mainit saka yung malamig, no? Basta may kulay blue at saka kulay red, yun siya. Kahit na mapa-electronic man yan or manual na kable, ito po manual na kable to. Yan yung trabaho niya. Parang yung sa ventilation po nung ating etong ating galing sa labas. Pagka yan ay ginanyan mo o hindi masyadong nakasagad, konti lang ang bukas ng pamaypay ng ventilation niya, no? Yung vent niya yung sa loob. Ngayon, pag sinagad mo yan dyan, nakasara yan. Pag sinagad mo yan sa kabila, nakasara naman yan doon sa loob, nakukuha naman yung hangin sa labas. Okay? So, sigurado ako na magkakaroon to ng magandang response pa pag nakapag-circulate na ng tama. Kasi number 10 na yan mga bossing, pero napakatapang na nalamig. Nagsisingko pa. Okay, yun lang. Share lang namin sa inyo itong ating estrada. At ito na yung ginagawa natin para mas lumamig at mas mapalamig. At
at maging komportable. Unang-una, magiging makikinabang niya mga boss, compressor hindi mahihirapan. Kung walang high pressure, hindi masisira ang compressor. Siyempre, lalong-lalo na ang ganda ng condenser, nilagyan mo pa ng pan. Aba, evaporator, nakita naman namin kahit luma na, urig, very good. Expansion valve natin, sigurado ako, parehas ang setting niyan. Ibig sabihin, nag-control ng maganda. Kasi kung hindi siya makakakuha ng ganyan lamig. Okay, ayun lang. Share namin sa inyo tong ating Strada kung anong ginawa namin dito at sana makatulong tong video natin mga bossing. Kasi kami, hindi naman kami nagdadamot kung anong meron sa amin. Kung may mga mali, mga bossing kung may mga mali, huwag nyo nang kopyahin yung mali. Okay? Huwag nyo nang kopyahin yung mali, ang kopyahin nyo na lang yung sa tingin yung tama. Okay, ayun lang mga boss. Maraming salamat syempre sa inyo at baka hindi na natin makausap si attorney, no? Maliban na lang kung bukas niya kukuhain to kasi tatakbo tayo ng Bulacan mga bossing. Magtitingin tayo ng improvement ng ating shop na pinapagawa doon kung ano na yung mga natapos nila at sisiba tayo doon. Anong oras na ba? Mga alas 2 na mga bossing. So ngayon mga bossing, hindi naman na ganun kainit dito sa pwesto natin, pero sigurado ako ipaglalaban tayo nitong lamig na nakuha natin na to, no? Ayun lang mga boss, magpapasalamat ulit tayo sa inyo. Syempre, shout out doon sa mga masusugid nating taga-subaybay ng ating channel, magmula doon sa pinakamaliit tayo mga bossing hanggang sa kung ano na meron tayo ngayon at kung ano na yung ating shop at kung ano pa yung ating aabutin, no? So salamat sa suporta nyo at kami ay talaga natutuwa dahil naabang at inaabangan nyo yung aming mga video, mga bossing, at syempre nadadagdagan yung ating kliyente. Okay? Kaya shoutout sa inyo lahat, mabuhay tayong lahat, at syempre God bless sa ating lahat mga bossing. Salamat, thank you!